Magandang umaga po, Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Good morning po, Major. Yes, Sir Ted. Isang mapagpalat, kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nanonood at nakatugay guys sa inyong programa ngayon. Opo, mukha pong hindi nagiging kalmado ang ilang taga-Maynila sa pangyayaring ito. Major, wala ho bang checkpoint sa Manila? Ba't daw ho nakalusot itong riding in tandem para tambangan ito pong si Leninsky Bakud? Yes, Sir Ted, meron tayong mga checkpoint dito. Nagkataon lang talaga, Sir Ted, na napakarami po talaga nating kalsada na binabantayan dito sa lungsod po ng Maynila. Nangyari po yung insidente nito, Sir Ted, mag-alas 6 ng hapon dito po sa may Santa Teresita Street sa may Guevara. Particular po dito po sa may barangay po ng 435 kung saan nga po ang biktima po dito ay dati pong chairman ng Sampaloc at tumatakbo po nga party list nominee. Yes po, Sir Ted. Oo, yun nga po. Ano ho, sir, so far ang inyo pong mga paunang report, dalawa lang ho ang suspect dito, nagmamaneho at saka yung angkas na nakasakay na motorsiklo. Wala na pa silang kasama pang iba? Initially, Sir Ted, yun po ang nakikita po natin dito. Ang suspect po natin dito, dalawa. Ito po ay meron po tayo dito na nakasakay sa motorcycle. Pareho po itong mga 40 to 45-year-old. Hindi lang po natin maibigay yung mga iba pong detalye dito, Sir Ted. At meron na po tayong SITG nito para makapag-focus po tayo sa pag-iimbestiga. Yung mga operatiba po natin, Sir Ted, nasa labas po at nagkakandak po sila ng follow-up dito para mahuli po natin itong ating mga suspect na ito at pabigyan po natin ng katarungan itong biktima. Opo, naunawaan po natin yung pong medyo tago ng mga informasyon baka maapektuhan po ang investigasyon ng pulisya. Pero nakakasiguro ho naman po tayo, sir, na may mga kuha po ng CCTV dito. Ano po? Tama po kayo, Sir Ted. Marami pong kuha ng CCTV dito sa barangay at doon po sa mga iba pa pong lugar na hanggang ngayon po ay nasa labas pa po yung ating mga operatiba para po kunin po itong mga to at makatulong po na ma-identify po natin itong mga suspect to, Sir Ted. Opo. At nagkaroon po agad tayo, Sir Ted, dito ng SITG kung saan po ito po binubuo po ito ng iba't iba pong unit dito sa Manila Police District para po doon sa mabilis na resolution nitong kaso na ito. At katulad po na nabanggit natin, hindi po tayo titigil hanggang hindi po natin nahuhuli itong mga gumawa nito. Meron daw pong pulis na nakipagbarilan sa mga suspect. Pwede ho bang makuha yung kwento nun? Yes, Sir Ted, doon po sa pangyayari na yun, habang pong yung biktima natin ay nandito po sa may harapan po ng kanyang garahe dito po sa lugar, ay nandun din po yung isa nating pulis na may binibisitan po doon sa lugar. Ito po ay isang taga Quezon City Police kung saan nga po, nung nakita niya po yung insidente, nag-react po itong pulis na ito dahil nakita niya po may nangyaring pamamaril. Nakipag-engage po siya dito sa mga suspect natin. Unfortunately, Sir Ted, nabaril din po itong pulis na to at nakakumpine ngayon sa hospital. No, saan po tinamaan yung pulis? Ang pagkakaalam natin, Sir Ted, may tama po ito sa paa at sa huling bulletin po, Sir Ted, ay nasa stable condition na po siya. Opo. Ano po ang kalibreng gamit ng anong klaseng baril po ang gamit ng mga suspect? Initially, Sir Ted, ang nakuha lang po natin gamit po nung ating gunner dito ay isa pong pistol. Hindi lang po natin ma-qualify pa kung ano pong mga caliber pong gamit nila. Initially lang po, may mga na-recover po tayong mga ebidensya doon sa crime scene na magagamit natin para po dito sa pagulong pag-iimbestiga. May basyo, kumbaga. May basyo po ang baril na ginamit. May basyo na recover. Yes po, Sir Ted. Hindi ko lang po masabi Opo. po agad ngayon, pero may mga nakuha po tayong mga basyo dito, yung mga deform po na mga part bullet na doon din po. Pasensya na po kayo, Sir Ted. Opo, Baka opo. magkamali lang po ako. Opo. Sa akin lang po dito, meron po tayong mga ebidensya na kuha. Yung pong pulis na nakipagbarilan sa mga suspect, anong rango? Sir Ted, ang pagkakala po natin dito ay isa po itong patrolman na naka-assign po sa QCPD na taga dito rin po sa may Sampaloc. At ang pagkakala po natin ay bumisita po siya sa isang kaibigan niya dito sa barangay kung saan nga po nung nakita niya yung insidente bilang pulis po, sabi nga natin, trabaho po natin ito naman po ay ginawa niya para po sabi nga natin mahuli sana natin yung gumawa. At yun nga po ang nangyari, natamaan din po siya ng mga suspect natin. Nakatama ba yung pulis natin sa mga suspect?
Yun po yung inaalam natin, Sir Ted. Kaya nga po nagkandak po agad tayo ng dragnet. Pinapuntahan din po natin yung mga ospital para pa-check natin kung meron pong sinugod na meron tama ng bala. At titignan po natin baka isa na po sa kanila yung mga suspect po natin. Opo. Yung bang CCTV nagpakita po talaga ng ano ba ito, automatic ba ang dala ng mga suspect dito? Meron ba tayong ganun pong informasyon kung paano po yung palitan ng putok ng pulis na taga Quezon City at saka ng suspect? Sir Ted, nakita lang natin, yung haba pong nakatayo itong ating biktima, lumapit po itong gunner natin na pagkakala po natin ang hawak niya po ay isang pistol at sunod-sunod niya pong binaril itong ating biktima. Nagkataon din po na nandun po yung police natin from Quezon City Police na nakipag-exchange po ng fire din dito sa ating mga suspect. At yun po, Sir Ted, ang nakuha pa lang po nating informasyon. Opo, ilan po ang tama ng biktima, sir? Saan po mga tama niya? Medyo marami pong multiple gunshot wound po ang tinamo po ng ating biktima, Sir Ted. Hindi ko lang po maibigay yung eksaktong bilang. Opo. Talaga pong to kill, no? Ang misyon ito pong riding in tandem, no? Yes po, Sir Ted, yun po talaga yung tinitignan natin doon. At tinitignan din po natin kung ano po ba talaga yung motibo. At lahat po ng angulo ay sabi nga natin, Sir Ted, kine-check natin at makakaasa po kayo na wala pong batong hindi itatawag dito sa pag-iimbestiga. Opo. Motibo. Ano kaya mga paunang motibo po na pinag-iisipan po at kinukonsidera ng pulisya? Lahat po, Sir Ted, tinitignan natin. Tinitignan po ba natin, personal po ba ito? Meron po ba ito kaugnayan sa kanya pong negosyo? Ito po ba ay dahil po sa politika? Lahat po, Sir Ted. Sa ngayon lang po, hindi po tayo makapagbigay ng impormasyon tungkol po dito sa motibo. Opo. Sir, anong klaseng negosyo po ba meron itong biktima? Magandang umaga po, DJ Chacha. Good morning po. Ito pong ating biktima na dati pong chairman ng Sampaloc. Ang alam ko pong negosyo nito, ito po ay isa pong contractor at meron pa rin po siya mga iba pong negosyo. Aside po sa CCTV, meron din po bang mga witness na lumutang na makakatulong po dito sa investigasyon? Tama kayo, Ma'am Chacha. Marami po tayong mga testigo na nakuna na po natin ng statement. Meron na rin po tayong mga CCTV footages na makakatulong sa pag-iimbestiga. Ang hinihingi lang po namin sa ating mga kababayan na hayaan nyo muna po kami na gawin namin yung trabaho namin. At ito pong lahat na ito, ibibigay po natin ito. Matapos lang po natin yung investigasyon, Ma'am Chacha. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, anong aasahan ng mga tagalungsod ng Maynila? Dito po sa pangyayaring ito, sa usapin po ng pangangalaga sa kaligtasan niyo dyan. Yes, katulad po ng binanggit ko, Sir Ted, ito pong pangyari ito, isolated po ito. Ngayon po, meron na po tayong SITD para po doon sa speedy na resolution itong kaso. Makakaasa po kayo na patuloy nating gagawin po yung inatang na trabaho sa atin. Mapanatili po natin na maging maayos, kalmado at matatag ang ating lugar tanikalaan. Ito po yung lungsod ng Maynila. Sige po, kami po yung muling tatawag. Ano po, Major, para po lamang alamin ang magiging resulta ng inyong pong investigasyon at pagtugi sa mga salarin sa krimen na ito. Salamat po, sir. Yes, Sir Ted, maraming salamat. Ma'am Chacha, maraming salamat. Makakaasa po kayo, informahan po namin kayo dito po sa update itong kaso na to. At maraming salamat din po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibigay namin ng mga itong impormasyon sa ating mga kababayan. Isang kalmadong umaga po. Salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, yan po ang kalmadong tagapagsalita po ng Manila Police District.